Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Pahayag, chapter 1, verse 1 to 5. Sinasabi dito na, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Ang nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maaasahan. Ang mga nakakamanghang pagpapakita ng kagandahan ng tao, ang kagandahan ng mga karakter ni Kristo ay naging posible dahil sa pagkakaroon ng kasamaan sa mundo. At syempre, ang pagkahulog, pagdurusa at kasamaan ay hindi mabuti sa kanilang sarili. Hindi naman, ngunit ang Diyos ay nagdudulot ng kabutihan mula sa kanila sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa atin na maging mga katuwang sa kanyang pagtubos na plano para sa ating sarili at sa mundo. Oo, pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan dahil nakikita niya ang mga bagay na maaaring mangyari na kung hindi man ay hindi posible kung walang kasamaan. Gusto niyang umiral ang mga bagay na iyon. At gusto niyang umiral ang mga iyon sa atin. At gusto niyang mabuhay tayo magpakailanman sa kanyang kaharian. At sa huli, ang mga kalakal na ito ay hindi maaaring maging bahagi ng kaharian kung walang kasamaan. Ang mga banal na alam natin ay hindi maaaring maging bahagi ng kaharian kung walang kasamaan sa buhay na ito. At ang mga santo ay ang mga bulaklak ng Diyos. At gaya ng mga bulaklak na napakaganda sa isang hardin, ang kabanalan ay nagpapaganda sa kaharian. Ang puntong ibinibigay ni Jesus sa mga salitang ito ay ang pagtatayo ng buhay ng isang tao sa pagsunod sa kanyang turo ay matalino at tutulong sa kanyang mga alagad sa mga hamon at tiyak na mahaharap nila sa buhay. Kung paano ang pagtatayo ng bahay ng isang tao sa pundasyon ng bato ay magpapatibay nito laban sa puwersa ng kalikasan na aatake rito. Ang pagsuway sa kanyang salita ay kamangmangan at umahantong sa pagkawasak. Gaya ng pagtatayo ng bahay sa buhangin ay magbubunga ng lubos na kapahamakan kapag dumating ang mga unos ding iyon. Kung gusto nating sundin si Jesus, kung gayon, tsak na nais nating magsimula kung saan ginawa ng mga unang disipulo ng may pag-unawa at pagsunod sa pundasyong pagtuturo sa sermon na ito. At mula noon ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang pagtuturo sa ibang lugar sa mga ebanghelyo. Ang pagsunod kay Jesus ay nasasangkot din ng pagsunod-sunod sa kanyang halimbawa. Sa itaas ng silid, pagtapos hugasan ang mga paa ng alagad, sinabi ni Jesus, kung ako ang inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo rin ay nararapat na maghugas ng paa sa isa't isa, sapagkat bibigyan ko kayo ng halimbawa upang kayo ay gayon din ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.